Hello guys! Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa pagkuha ng Japan visa. Kasi ang dami daw na de-deny ngayon, totoo ba yun? At kahit yung mga nakakuha na or na-approve na sa visa noon, na de-deny naman sila ngayon. So, paano nga ba mag-apply ng Japan visa? Pag-uusapan natin yan ngayon sa video na to. So, simulan na natin guys. So, una, saan nga ba dapat tayo mag-apply for a Japan visa? Okay, so meron tayong dalawang options. Una ay sa mga accredited travel agencies ng Japan Embassy. So, ililista ko lahat dito ang mga accredited travel agencies na yon. Ilalagay ko rin sa link dito sa description box ang website ng Japan Embassy kung saan nakalista ang lahat ng mga accredited travel agencies nila, pati na rin yung mga address ng mga ito. Pangalawa naman ay sa VFS Global. Sa VFS Global naman, dapat makapag-book kayo online ng schedule bago pumunta sa kanila. So, yun lang ang medyo tricky no, sa VFS Global. Kasi nung nag-try kami mag-book ng schedule sa kanila, laging puno, no? Even magtingin ka ng mga months after, talagang wala kang makikitang schedule. So talagang ang ginagawa ng iba is talagang nag-iintay na merong mag-open up na slot or tumatawag na lang sila diretso sa VFS. Okay, pag-usapan lang natin saglit tungkol do sa mga accredited travel agencies. So, dati kasi guys, kapag nagpasa ka ng mga complete requirements mo sa mga travel agencies, kailangan mo lang maghintay siguro ng mga 1 to 2 weeks and makukuha mo na yung result. So ngayon kasi guys, hindi na siya ganon. So dahil do sa dagsa at dami nung nag-a-apply ng Japan tourist visa or hindi lang tourist visa, no? Iba-iba kasi mga categories niyan. So sa dami nung nag-a-apply, tumagal na ng tumagal yung timeline before makuha natin yung result ng application. So, kung magpaplano kayo na mag-apply through travel agency, tumawag muna kayo, itanong nyo sa kanila kung anong mga travel dates na yung tinatanggap nila. So, for example, nung nag-apply kami through travel agency, no, nung November, ang tinatanggap na lang nila na date of travel or planned date of travel is February onwards. So, kung ang travel date namin na plano that time is January, hindi na nila tatanggapin. So, kailangan guys, plan ahead. So, hindi na pwede yung biglaan na may isip na, tara mag-Japan tayo pero wala pang visa. Another tip guys, para hindi rin kayo yung ma-anxiety or mangarag is, wag munang magbo-book ng flight or ng mga hotels nang wala pang visa. Dahil nga, mas matagal na rin ngayon lumabas yung result. Alam ko naman din guys na talagang nakaka-tempt no, na mag-book pag may sale, pag may seat sale. Pero talagang isang risk ito kasi may posibilidad talaga na hindi ma-approve yung application natin. Okay, so, ngayon, ano ba ang pwede nating gawin para ma-approve ang ating application? So guys, tuwing may mga madedenay ng Japan visa, wala namang binibigay na explanation or reason ng embassy. So ang pinaka pwede na lang natin gawin is talagang ipasa lahat ng hinihinging requirements in the most truthful and honest way possible. Okay, so ano-ano ba ang mga requirements na ito? Okay, isa-isahin naman natin ang requirements for applying for a Japan tourist visa guys. So, this is specific for tourist visa. Number 1, syempre, is Philippine passport. Ngayon guys, yung Philippine passport, ito ang rule of thumb ko na lang na ginagawa. Kailangan yung validity ng passport ninyo is at least 6 months valid pa siya based sa return date nyo. So, dun ko na siya binibase. So, for example, ang plano mo na pagpunta sa Japan is April 1 to 15. No? April 1 to 15. So, dapat yung Philippine passport mo is valid pa siya hanggang October 15 or 16. So,
para lang safe guys, no? Kasi yun nga, medyo matagal yung application process. And then syempre, pag na-return sa'yo, hindi ka pa naman agad-agad pupunta. Baka magbubook ka pa ng flights or hotel. So from that time hanggang sa travel mo, tumatakbo na naman yung time na yon. So wag nating i-base yung 6 months validity dun sa pag-apply ng visa. So i-base na lang natin siya dun sa plano mong return date sa Pilipinas. Okay, second is photocopy of the bio page ng passport. So ito yung unang page guys na may picture mo, no? So i-photocopy mo siya ng colored sa A4 size bond paper. Also, kung meron ka ng lumang Japan visa or visa from any G7 countries, i-photocopy mo din siya ng colored din sa A4 din na bond paper. Next guys is yung application form. So, yung application form, guys, pwede naman siyang ma-download sa mga website. So, ililink ko na lang din yung link na application form na pwede nyong i-download. So, guys, sa mga agencies ngayon, gusto nila is, or highly recommended nila na typewritten yung mga isasagot natin. And then, walang erasure and no blank fields and erasure. So, ano ibig sabihin nun? Kapag meron kang field na hindi naman related or hindi mo dapat sagutan, lagyan mo ng NA or N/A. So, lahat ng mga blankong field na hindi mo sasagutan, lalagyan mo nun. And then, wet signed siya. So, pag pinrint mo siya, after mo siya i-print, tsaka mo lang siya lalagyan ng signature. So, hindi siya yung signature na digital. Okay? Ngayon, kung magre-request ka naman ng multiple entry visa, merong request for multiple entry temporary visitor visa form. No? So, nada-download din tong form na ito. Lahat please nang ipiprint ng mga form, please download or print it sa A4 size na bond paper. So, dito sa form na to, ay nandito siya sa harap ko, meron ka lang mga chechekan na applicable sa iyo. And then, sa dulo kasi, meron siyang parang, please fill in the reason why you need a multiple entry visa. So, ang inalat kasi nila sa space is medyo maliit lang. So, sa amin, ang ginawa namin dyan, nagsulat na lang kami ng separate na cover letter dun sa reason namin for applying for multiple entry. And then, dito sa box dito, nilagay na lang namin na please refer to the cover letter. So, yun yung ginawa namin. Okay, guys, next is passport size photo. So, ang size ng photo is 4.5 cm by 3.5 cm. White background. Tapos, sa likod ng photo, susulatan nyo siya ng full name nyo or ibasin nyo yung name dun sa kung anong nakalagay sa passport and yung birthday nyo. And then, wag nyo munang ididikit, no? Para makita nila na sinulat nyo sa likod. So, guys, dito sa passport size photo, kailangan recent siya. Huwag kayong gagamit nung last year pa or lalo na syempre kung more than a year ago na yung picture. Kailangan very recent, at least man lang mga 4 to 6 months recent yung photo. And kung ako sa inyo, magpa-picture na lang kayo sa labas, no, para sigurado. Kasi sabihin nyo lang naman sa kanila, kuya, passport size photo gagamitin lang sa Japan visa application. So, alam naman na nila yon. So, instructan kayo na nakalabas yung ears and then, okay lang naman gumite basta hindi nakalabas yung ipin. Next is yung PSA issued birth certificate, pati na rin marriage certificate kung married kayo. Ngayon, yung birth certificate and marriage certificate, guys, dapat issued siya within 1 year ng PSA. So, again, hindi rin pwede yung luma na nakuha yung birth certificate. I mean, alam ko na pwedeng wala namang nabago, di ba? Pwedeng nag-apply tayo for something before, baka ginamit natin for something sa government or application sa trabaho or sa school. Pero, ayun nga, ang requirement nila is 1 year na, within 1 year na issue ng PSA. So, kung wala kayong within 1 year na issue na PSA, so I suggest na kumuha kayo agad. Pwede naman kumuha online. Mabilis lang naman i-deliver ng PSA yung birth certificate as long as walang problema yung birth certificate nyo at marriage certificate. And this is applicable, guys,
yung birth certificate at marriage certificate. Kung first time nyo na mag-a-apply ng visa, hindi pa kayo na-i-issuehan ng visa before. Okay, ngayon, kung nagkaroon na kayo ng Japan visa before, hindi nyo na kailangang magbigay ng birth certificate at marriage certificate. Okay, for minor applicants guys, kung may kasama kayong minor tapos first time mag-a-apply, no, kailangan ng PSA authorization letter. So, hindi kami sure kung kailangan before no first time namin mag-apply kasi kasama naman kaming parents niya. Pero, kinuha pa din nila to, no? I think, iniiwasan, gusto nilang patunayan na yung bata is talagang anak nyo siya and binibigyan nyo ng authorization yung Japan Embassy para, you know, makita yung mga records nyo sa PSA. So, yan, para sure lang guys, yan, i-print nyo na din yan. Okay, next, ito yung maraming may tanong. So, next requirement is yung itinerary. So, for you to write your itinerary guys, hindi nyo pa naman kailangan ng flight bookings or hotel bookings. So, meron ding example or may template din yung Japan Embassy kung paano nyo isusulat yung itinerary. So, ang ginawa namin, dinownload lang din namin yun. Actually, sinagutan na namin siya online. Tinayprintan na namin yung itinerary before namin pinrint. Ngayon, hindi naman kailangan siyang sobrang madami activities or sobrang detailed. So, kung ano lang talaga yung gagawin nyo. So, and also, like for example, sabi ko doon parang i-explore lang namin yung surroundings ng hotel, kung ano yung mga meron doon, ganon. So, yun naman din talaga yung gusto lang namin gawin, mag-explore, pumunta sa mga malapit na mga park, yung maraming puno, tapos mag-shopping. So, yung mga ganon lang, no? Kung ano lang talaga yung mga gagawin mo, hindi naman siya kailangan sobrang detailed. Ngayon, syempre, kung may plano kayo na mag-Disneyland, mga ganyan, so ilagay nyo lang din doon. Ngayon, meron kasing part doon na kung saan magsistay or yung hotel. So, hindi nyo kailangan ng hotel booking para ilagay doon. So, for example, pupunta kayo ng Osaka, mag-search lang kayo ng hotel na malapit doon sa pupuntahan nyo. Yung mga talagang hotel na plano nyo talagang pagstayan, pasok sa budget, and then, kunin nyo lang yung name ng hotel na yon, tapos yun yung ilagay nyo sa itinerary. Okay, next guys, na requirement is bank certificate with ADB. No, requirement na yung with 6 months ADB siya. Ngayon, kung hindi available yung 6 months ADB mo, isama mo na yung bank statement. No, kailangan mo ng bank statement. To prove, sabi dito yung transactions within the last 6 months. So, gusto lang talaga nilang makita yung cash flow mo. Yung totoong cash flow mo. And siguro lang naman, baka ibabangga lang nila yun dun sa itinerary mo kung yung sabi mong number of stay mo is ma-afford mo ba given kung magkano yung nandun sa bank mo. So, another tip guys, no, huwag kayong maglalagay biglaan ng malaking pera dun sa bank account nyo as show money kasi magiging red flag talaga yun. Kasi isipin nila bakit ka biglang maglalagay nung ganong cash na para ipakita lang. So, basta don't do yung ganon guys kasi mas likely na mare-red flag talaga yun sa kanila. Okay, so para naman sa mga BIR and tax requirements natin, for employee, Form 2316. So, mahihingi nyo yan sa mga employer nyo. And for business owners naman, BIR tax payment certificate. Although, tinanong ko kasi to dito sa branch dito sa amin, wala daw sila nito and hindi nila alam to for some reason. So, pinasa ko na lang. Meron kasi dito, proof of actual payment of tax. So, pinakita ko na lang yung payment ko. Online kasi ako nagbabayad. So, pinakita ko yung resibo na sinesend sa email. So, pinrint ko lahat yung tungkol sa mga BIR, lahat sa tax, pinrint ko na lang and then binigay ko sa kanila, pinasa ko yun. Okay, again, for employee,
Employment Certificate or COE, Certificate of Employment, na mahihingi nyo sa inyong employer or sa HR. Hingin nyo na agad guys kasi minsan it takes a few business days din sa malalaking company before kayo mabigyan ng COE. So, dapat naka-indicate sa COE nyo yung period of employment, salary, and position. Okay, for business owners naman, SEC or DTI registration, kasama na rin ang mayor's permit. Okay, and then guys, if for any reason, may mga iba dito na hindi nyo mabibigay. For example, nung unang nag-apply ako for Japan visa, meron akong hindi na-submit. Nagsulat na lang ako ng letter of explanation kung bakit hindi ko na ipasa yon. So, tinanggap naman nila. Actually, ang nagsabi sa amin nun was yung travel agency kasi tinanong nila kung bakit hindi namin na-submit. So, pinagsulat na lang kami on the spot ng letter of explanation. Also, for pagkasama nyo yung anak nyo or yung mga bagets, kailangan din nila i-photocopy nyo din yung kanilang school ID. Ayun pala guys, yung school ID or Certificate of Enrollment. Pero by this time naman, I believe meron na sila mga school ID. So, yung harap at likod, i-photocopy nyo ng colored na din. Next guys, so for example kami, meron kasama namin yung anak namin. So, ang magiging guarantor niya is yung kanyang daddy. So, nag-submit kami ng guarantee letter. May format din siya na pwedeng i-download. And then also, kailangan nila ng proof of relationship. So, ayun. Kaya, although nagkaroon na kasi siya ng visa before, nag-submit kami ng birth certificate, yung sa bata lang, as a proof of relationship na tatay talaga niya yung kasama namin, ang guarantor niya. And also, in addition, dinagdag ko na din, nag-print na din ako ng mga pictures nilang dalawa, yung through the years. So, simula nung baby pa siya na magkasama sila, every year na may picture sila as proof of relationship. Tapos, kasi nakalagay din dito, syempre, yung bank certificate ng guarantor, photocopy of tax payment, employment certificate. So, since magkakasama naman kami na nag-apply and kasama na yun na ipapasa no husband ko sa mga requirements niya. So, yun na yun. Iisa na din yun. Kasama na siya. So, hindi kailangan like dalawa na bank certificate. Hindi naman kasi nandun naman na magkakasama na yung application naming tatlo. So, kung as guarantor, kailangan niya magbigay ng bank certificate. Pero dahil kasama naman siya nag-a-apply na may bank certificate na, yun na lang din yung titignan nila. Ayun guys, so yun lahat ng requirements. So, story time. Sa part namin, nag-apply kami last year na November. Nalimutan ko na exact date, pero November kami nag-apply for multiple entry kasi nabigyan naman na kami ng single entry 2 years ago. So, again, no, nung nag-apply kami, ang tinatanggap na lang nila na travel date is February onward. So, guys, take note, November to nung nagbigay kami ng requirements. Tapos, February na yung tinatanggap nila. So, hindi na pwede kung lilipad ka ng January, ganyan. Kasi baka hindi umabot yung yung passport mo. Baka mamaya nasa kanila pa, nasa embassy pa. So, kaya ganon. Kaya binibigyan nila ng ganon na o kailangan ng travel date mo, February na. So, binigay namin lahat ng requirements sa Attic Tours Mega Mall. So, maganda naman yung lahat ng application namin is laging doon. Maganda naman ang experience namin. And, ire-reviewin naman nila lahat ng requirements, no? So, sasabihin nila sa'yo kung merong kulang, kung merong kang mali. So, tulad nga nun, nung nagpunta kami doon, may mga blank kami doon sa application form. So, pinaulit sa amin yon kasi dapat walang blank. So, pinalagyan ng NA. And then, after which, wet signed siya. So, isa-signan mo siya doon sa dulo, doon sa area kung dapat ka mag-sign. Nang hindi printed, yung sasignan mo talaga siya. Pinakorek din sa amin, no, kasi yung parang nakalagay doon is kung kailan yung travel date namin, tsaka hanggang kailan. So, for example, sample lang, February
1 to 9. So, dapat naka-indicate din nun na 9 days yung travel, ganyan. So, parang bibilangin mo din siya. So, pag mali kasi yung bilang mo, ipapakorek nila yun. So, kailangan mong ulitin. So, be careful lang din, no, doon sa mga dates. Baka lang kasi magkamali. And then, yung ilalagay mo dong date, so, syempre, dapat pareho siya nung date na nandun sa itinerary. So, ayun, be careful lang doon sa mga pagsagot ng mga ganun. Kasi, syempre, madaling malito-lito doon sa mga dates. So, be very careful lang doon sa mga pagsagot. So, ayun, and then, nung kompleto na lahat, kinuha na nila, and then, tinanong lang nila na kung hindi naman namin gagamitin yung passport for any other travel kasi hindi na nila makukuha yun. So, sabi namin wala pa namang plan. So, ayun nga, tulad ng sabi ko kanina guys, huwag munang magbo-book ng flight and hotel habang wala pang visa. So, isa yan sa mga number 1 tip lagi. Pero, confession lang, no? Kasi nung December, I think alam naman nating lahat na nagkaroon ng seat sale ang Cebu Pacific. So, talagang ang mura, no? Ang mura nung flight na round trip from Manila to Japan. And then, hindi naman namin kasi iniisip namin na makakakuha kaya tayo ng multiple or baka single. Kasi guys, nga pala, ang single entry visa, once binigay sa'yo, valid lang siya ng 3 months. So, in those 3 months, dapat magamit mo na siya kasi kung hindi, mag-e-expire na siya. Inisip ko na since January mababalik sa amin, so, binila ko February, March, April, yun lang yung mga dates na pwede na namin siyang gamitin. Although talagang we are hoping na ma-experience namin yung winter. So, ayun na nga, nag-seat sale na nga sa Cebu Pacific, no? So, sabi ko sa husband ko, sayang naman, wala pa kasi yung result. So, sayang kasi ang mura talaga. So, itong si husband, medyo overconfident siya. Sabi niya, sige, i-book mo na yan. Sabi ko, kasi nabigyan naman na tayo before. Sabi kong ganun, ako, huwag tayo pa kasigurado kasi hindi naman ganun yon. Ang dami-dami kasi din ngayon guys na-approve sila before, tapos biglang ngayon hindi na-approve for reasons na hindi natin alam. So, napag-usapan namin na, sige, i-book natin, pero talagang tatanggapin naming risk na siya. Ibig sabihin, kung hindi kami mabigyan ng visa, talagang kailangan namin tanggapin na goodbye na yon yung mga, yung mga flight na yon. So, parang, wala, hindi talaga siya for you. Ganon. So, binook namin siya and awa naman ng Diyos, na-approve kami, no, for multiple entry visa. So, thank you, Lord. And, ma-experience natin ang winter, parang winter papuntang spring na, no, yung punta namin. So, ayun guys, I hope nakatulong sa inyo, no, itong video natin. So, kung nakatulong sa inyo to, please i-like nyo naman itong video and i-share nyo na rin sa mga friends nyo and family na balak mag-apply ng Japan visa. Also, please subscribe to our channel, The Cube Explores, and follow us in our social media accounts. Kung may tanong kayo guys, please comment below and sasagutin natin yung mga tanong nyo. So guys, see you sa ating mga susunod na travels. Baka yung susunod natin na vlog is hindi pa Japan. Abangan nyo na lang kung saan. Pero for sure, magkakaroon tayo ng Japan vlog. So see you guys!